Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, transport strike ng grupong Manibela at Piston umarangkada na ngayong araw. Maharlika Investment Fund isusulong sa World Economic Forum. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi umano sangayon sa panukalang amyendahan ang saligang batas ayon kay Senator Amy Marcos. 26 na opisyal ng BIR sinuspinde dahil sa iba't ibang paglabag. At malamig na temperatura sa bansa mararanasan hanggang sa susunod na buwan ayon sa PAGASA. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 16, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali, binigyan diin ng isang opisyal ng Department of Transportation na hindi nabigyan ng mali o kulang na impormasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa PUV Modernization Program, dahilan upang hindi napalawigin pa ang deadline sa consolidation ng PUV operators. Samantala, iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang anomalya sa naturang programa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi misinformed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa detalye ng PUV Modernization Program. Ayon sa chairperson ng Office of Transportation Cooperatives o OTC na si Jesus Ferdinand Ortega, sa pulong nila sa Malacanang noong December 12, nakita na nila ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos sa programa at kabisado niya ang detalye nito. Nung umupo kami sa harap ng Pangulo, kitang-kita po namin sa kanyang demeanor, sa kanyang mata, the confidence tungkol sa programa. He knows the numbers, he knows about the program, and he was very confident in saying, hindi na tayo mag-extend. Kasabay ng naging desisyon ni PBBM na huwag nang palawigin ang consolidation, pinatitiyak niya sa mga ahensya ang pagbibigay ng tulong sa mga kooperatiba at tsuper na kukuha ng modern jeepney. He was still saying sa dulo, tulungan pa natin ang ating mga drivers, mga kooperatiba to improve further yung programa. At sinabi rin po niya, kailangan na natin to ibigay sa ating mga mananakay sa mga commuters. Samantala, iginiit naman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB at ng OTC na walang anomalya sa pagsusulong ng PUV Modernization Program. So wala po kaming nakikitang anomalya pag pakiusapan mo ang isang operator na sumama at makianib sa isang kooperatiba. Ang posible pong sinasabi nilang anomalya ay doon po sa pagpili ng mga sasakyan. Na in our time, wala pa naman ho kaming ganyang proyekto, and ang pagpili po ng sasakyan ay nasa mga kooperatiba po. Inuunahan ko na sila. Wala akong impluensya, hindi ako magsasabi, nasa kamay nyo yan. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, aabot na sa 54 na modelo ng modern jeep ang accredited na ng Department of Trade and Industry na maaaring pagpilian ng mga kooperatiba. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang mga transport group para suportahan ang PUV Modernization Program. Para sa kanila, hindi totoong magkakaroon ng transport crisis kapag itinuloy ang programa. Samantala, sinabi naman ng LTFRB-NCR na hindi libo-libo, kundi mahigit 600 tradisyonal na jeep lamang ang hindi pa nakakapag-consolidate ng prangkisa sa NCR at nanganganib na hindi na makapasada sa susunod na buwan. Narito ang report ni JP Nunez. Pinangunahan kahapon ni Pasang Mazda National President Obet Martin ang paghahain ng motion for intervention sa Supreme Court kaugnay ng temporary restraining order na hinihingi ng transport group na Piston sa Korte Suprema. Kalakip nito ang kanilang komentaryo at pagtutol sa naunang petisyon ng Piston. Basically, ang nilalaman po nito ay inu-oppose namin yung kanilang impinail na TRO
At dito po sa aming intervention, may mga paliwanag po ang aming mga abogado tungkol sa consolidation, tungkol sa PUJ Modernization Program. Giit nila hindi totoong magkakaroon ng transport crisis dahil sa PUV Modernization Program. Kaya rin umanong makabili ng mga operator ng murang unit ng jeep na pasok sa requirements ng gobyerno. Kaya para sa kanila, hindi dapat pigilan ang pagpapatupad sa programa. Bukod sa Pasang Mazda, co-petitioners din ang Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP, at Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Noong nakaraang taon bago ang deadline ng franchise consolidation, naghain ng motion for TRO ang piston laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Pinagkomento lamang ng Supreme Court ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation o DOTR sa inihaing petisyon, pero walang inilabas na hatol kung kinatigan ang kanilang panawagan o ibinasura na. Samantala, nilinaw ng LTFRB na batay sa kanilang datos, nasa higit 600 lamang na mga unit ng tradisyonal na jeep sa National Capital Region ang mawawalan ng prangkisa pagsapit ng February 1. Ito ang kanilang tugon sa ilang impormasyon na nasa 38,000 umano na mga unit ng jeep sa Metro Manila ang hindi na makakabiyahe simula February 1 dahil hindi nakapag-consolidate. Batay sa datos ng LTFRB dito sa National Capital Region, nasa 22,284 lamang anila ang mga unit ng jeep na rehistrado noong 2023 at nasa 21,655 naman ang nakapag-consolidate na. Ibig sabihin nito, nasa 629 lamang anila ng mga tradisyonal na jeep sa National Capital Region ang hindi consolidated. Pero para sa transport group na Manibela, hindi kapanipaniwala ang datos na ito ng ahensya. Ayon kay Mar Valbuena, ang chairman ng grupo, tinatayang hindi bababa sa 20,000 na mga driver ng jeep ang mawawala ng hanap buhay pagkatapos ng palugit na ibinigay sa mga unconsolidated PUJ hanggang January 31. Dito po sa NCR, sir, hindi yan bababa ng 20,000 dito lang sa NCR. Driver pa lang yan, wala pa yung operator dyan. Ayon sa LTFRB at Office of the Transportation Cooperatives, talagang hanggang January 31 na lang makakapamasada ang mga unconsolidated na mga tradisyonal na jeep. Simula February 1, magkakaroon na ng hulihan sa mga nakapag-comply sa programa ng modernisasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umarangkada na ngayong araw ang panibagong transport strike na isinasagawa ng Grupong Piston at Manibela upang ipakita ang patuloy na pagtuligsa sa isinusulong na PUV Modernization Program ng gobyerno. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, ano ang programa niyang mga nagpoprotesta ng driver at gaano karami ang nakiisa dyan sa transport strike? Ella, dun sa nakita natin na mga nagsagawa ng protesta, dito nga yung grupong Piston at Manibela sa University Avenue sa UP Diliman, ay halos kaparehas din yung bilang noong nagsagawa sila ng protesta noong Disyembre at halos mapuno nila yung kahabaan ng University Avenue mula dun sa mga miyembro ng Piston at Manibela na galing pa sa iba't ibang mga probinsya. Muli ngang nagsagawa ng protesta ngayong araw ang grupong Piston at Manibela upang ipahayag yung kanilang patuloy na pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon sa mga transport group, kabilang sa nakilahok sa protesta ang mga miyembro nila mula sa Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Bulacan at Pampanga. Mula sa Lacson Avenue, magmamarcha ang grupo at magsasagawa ng caravan patungong Mendiola. Makikita sa mga dala nilang banner ang kanilang mga panawagan, pangunahin na ang No to Jeepney Phase Out. Ibalik ang 5 taon na bisa ng prangkisa, No to Consolidation at direktang pagtuligsa sa
sa mga nangunguna sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation o DOTR. Ella, ayon sa Manibela at Piston ay magsasagawa o magsisimula sila ng marcha doon sa Lacson Avenue patungong Mendiola. At dito sa area natin sa Quezon City, sa may papasok ng Elliptical Road, nagsisimula na yung ginagawa nilang caravan at kalalabas lang nila mula dun sa University Avenue na yung mga nagtipon-tipon mula sa grupong Piston at Manibela. Inaasahan na yung area mamaya ng Mendiola ay dadami yung mga nagpo-protesta dyan. Kaya ang abiso sa mga motorista kung merong ibang alternatibong madaraanan ay piliin na lang yung mga alternatibong ruta upang hindi maipit sa mga magpo-protesta mamaya sa Mendiola. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Mayroon pa ring nababahala tungkol sa pag-aalis ng senior high school program sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Ngunit sinisiguro ng Department of Education na hindi nila aalisin ang voucher program para sa mga mag-aaral na kasalukuyan lang naka-enroll sa nasabing mga paaralan. Narito ang report ni Jed Neresina. Siniguro ni Department of Education Undersecretary Michael Poa na hindi mawawala ng senior high school program voucher ang mga grade 11 student ngayong school year 2023-2024. Kasabay ito ng issue tungkol sa pag-aalis ng SHS program sa state universities and colleges at local universities and colleges. Sinabi ni Undersecretary Poa na nagbigay na ng instruction si DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte na i-extend ang pagbibigay ng voucher sa mga estudyante sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Patatapusin lang anya ang school year 2024-2025 para sa grade 11 students na kasalukuyang nasa mga nabanggit na paaralan. DepEd will again extend the voucher program when they enter grade 12 next year, provided that a memorandum of agreement is executed between DepEd and CHED to provide a clear timeline. Kaugnay nito, nilinaw ni Poa na wala ng voucher sa darating na school year para sa grade 11 students na nagbabalak pumasok sa SUCs at LUCs. Siniguro naman ni DepEd NCR Regional Director Joyce Andaya na may sapat na lugar para sa mga papasok na senior high students. There are 16 divisions in the National Capital Region, and at the moment we have around 3,000 students that will be displaced if ever we push through with this, but that these are properly allocated already. For instance, Rizal Technological University in Mandaluyong, it has around 512 senior high learners, and we looked at our absorptive capacity in Mandaluyong, and we found out that we have more than enough space for our learners. Muling binigyang diin naman ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, walang guro sa SUCs at LUCs ang mawawala ng trabaho kahit patatanggalin na ang senior high school program. The practice in SUCs is that they do not hire faculty members exclusively for senior high. They're using their existing faculty members and giving it as an overload for them to teach. So there is no disruption or there is no loss of jobs for the full-time faculty members that are teaching senior high because they use it as an overload most of the time. Dagdag ni DepEd Undersecretary Poa na pag-uusapan at maglalabas ang ahensya ng opisyal na pahayag tungkol sa mga locally funded universities and colleges na plano pa ring tumanggap ng senior high school students. Lalo na ito ay malaking tulong para sa mga estudyante. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglaan ang Department of Agriculture ng 250 million pesos na pondo para sa solar irrigation project sa mga lugar sa bansa na tatamaan ng matinding tagtuyot ngayong taon. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture ang pagtama ng El Nino sa ating bansa ngayong taon.
na isa sa mga pangunahing maapektuhan ng ating mga kababayang magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, naglaan na ng inisyal na pondo ang DA para sa solar irrigation project ng mga magsasaka at patuloy pa rin silang makakapagtanim kahit may pananalasa ng El Nino. So priority nito yung mga areas talaga na maapektuhan. Maliit pa lang ito, simula pa lang, and definitely the Secretary will find ways para madagdagan itong initial 250 million. Karagdagan lamang ang pondong ito para sa mga proyektong nasimulan na ng DA noong nakaraang taon dahil sa epekto ng El Nino. Matatanda ang nauna nang nag-request ng 112 million pesos na budget para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation ang Department of Agriculture. Makakatulong ng Department of Agriculture ang Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Pag-asa at ang Department of National Defense sa pamamagitan naman ng mga gagamiting eroplano sa pagsasagawa ng cloud seeding. Ilan sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng El Nino ang kanluran at hilagang bahagi ng Luzon. Ini-expect naman natin pag El Nino, may mga lugar talaga na hindi matataniman. Isa yun sa mga nakaline na programa natin. Pag sobrang drought, ito yung mga klaseng intervention. So nakaprogram na yung lahat. Ang gusto lang sabihin ni Secretary, immediate interventions. Sisimulan na ngayong taon ang solar irrigation project na ito at prioridad na lalagyan ng ganitong proyekto ang mga lugar sa bansa na mataas ang produksyon pagdating sa agrikultura. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Isusulong ng delegasyon ng Pilipinas ang Maharlika Investment Fund o MIF sa World Economic Forum o WEF Annual Meeting sa Davos, Switzerland. Gagamitin ng Pilipinas ang Global Forum bilang plataforma upang ipakilala ang bansa bilang isang investment hub at ipakilala ang Sovereign Wealth Fund. Ayon kay House of Representatives Speaker Martin Romualdez, nakatuon sila sa paggamit sa international platform upang palawakin ang pagpopromote sa Pilipinas bilang investment destination. Itatampok din sa forum ang mga mahalagang reforma sa lehislatura at inisyatibo sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Bukod sa pagdalo, iba't ibang sesyon sa WEF, pinaasahang magkakaroon din ng bilateral meeting si Speaker Romualdez sa mga world at business leaders. Nagpulong kahapon ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard at Bureau of Corrections sa Muntinlupa City kung saan kabilang sa pinag-usapan ang posibilidad na paglalaan ng lupa sa loob ng New Bilibid Prison na maaaring pagtayuan ng permanent headquarters ng PCG. Layo ng hakbang na mapalakas pa ang partnership ng dalawang ahensya, partikular na sa sharing ng resources. Pumihiling ang PCG sa Bucor kung maaaring magamit ang nasa 20 ektaryang lupa sa loob ng NBP. At bilang bahagi ng pakikipagtulungan, ayon sa PCG, maaari naman nilang i-train ang mga personnel ng Bucor sa paggamit ng PCG aircraft upang i-transport ang kanilang mga tauhan sa tuwing magsasagawa ng inspeksyon sa iba pang mga piitan sa bansa. Kasama din sa iniaalok ng Bucor sa PCG ang bahagi ng kanilang lote sa Palawan na malapit sa West Philippine Sea. Nirespondihan ng Philippine Coast Guard ang isang barko na tumagilid sa may katubigang bahagi ng Murciélagos Island dahil sa masamang lagay ng panahon. Nangyari ang insidente kahapon, araw ng Lunes, January 15. Base sa report ng PCG, agad nilang nirespondihan ang MV Star Sabang matapos makatanggap ng tawag mula sa kapitan ng nasabing merchant vessel. Lulan ng MV Star Sabang ang nasa 170 toneladang semento na umalis ng Cebu at patungo sana ng Zamboanga City. Nasagip ng mga rescuer ang 13 crew ng barko, kasama na ang kapitan nito. Planong magpatayo ng Department of Agriculture ng karagdagang cold storage sa isang food terminal sa Taguig City upang matugunan ang problema sa oversupply at mabawasan ang post-harvest losses sa mga produktong pang-agrikultura.
Sa pahayag ng Department of Agriculture, iniulat ni Secretary Chu Laurel na nakipagpulong siya sa mga opisyal ng Food Terminal Incorporated o FTI sa Taguig City. Dagdag pa ng kalihim, kinakailangang magdagdag ng cold storage bilang tugon sa paminsan-minsang oversupply ng kamatis at repolyo. Ipinag-utos din ni Chu sa mga FTI official na bumili ng mga sobrang produkto ng mga magsasaka at isupply ito sa mga kadiwa centers. Sinuspinde ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang 26 na tauhan dahil sa iba't ibang paglabag. Ayon sa BIR, 21 sa mga ito ay pinasasampahan na ng reklamo kasama ang preventive suspension. 5 naman ang sinuspinde bilang parusa. Ang nasabing mga opisyal ay nasangkot umano sa issue ng grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, paglabag sa Office Rules and Regulations at Anti-Red Tape Act of 1997. Ang pagsuspinde sa mga ito ay pagpapakita umano na may integridad ang BIR. Naaalarma si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa balitang mayroong nawawalang case folder ng mga tiwaling pulis. Ito ang dahilan kaya't ipinag-utos ni Chief PNP sa mga regional directors na i-review ang record ng mga pulis na mayroong kaso. Narito ang report ni Lea Ilagan. Hindi dapat na mawala ang case folder ng mga tiwaling pulis. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., dapat na managot kung sino man ang personnel na nagpabaya sa pagkawala nito. Aniya, kapag nawala ang mga case folder, hindi agad malilitis ang pulis na may kaso at hindi rin agad mapapatupad ang parusa dito. If there are evidence that would somehow state that there are negligence on the part of these record holders, yung supposedly mag-iingat ang mga records at sa kanila nangyari and there's negligence, definitely there will be sanctions that can be imposed. Kaya naman, ipinag-utos ni Chief PNP sa mga regional director na tingnan ang record ng mga pulis na may kaso upang masigurong walang nawawalang mga case folder. And I'm encouraging all other regions to review and check on their system or in their records kung may mga similar incidents. Ang reaksyon ni Chief PNP ay kasunod ng isiniwalat ni National Capital Region Police Office, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. nang matuklasan niya ang pagkawala ng case folder ng ilang pulis na may kaso sa NCRPO. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling bukas sa mga retiradong general ang kampo ng pulisya at militar. Ito ay kasunod na mga lumutang na impormasyon na pinagbabawalan umano na makapasok sa kampo ng PNP at AFP. Ang mga retiradong general kasunod ng lumulutang na destabilisasyon. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Lea Ilagan live. Lea, ano ba talaga ang katotohanan sa issue na ito? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kapwa nga itinanggi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang lumutang na ulat na umano'y pinagbabawalan ang mga retiradong general na pumasok sa kampo. Ito'y kasunod na rin ang lumutang na vlog ng isang retiradong general ng AFP na nagdadawit kay AFP Chief of Staff Romeo Browner at PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na umano'y kumukumbinse sa Pangulo na bumaba na sa pwesto. Ayon kay General Acorda, walang kautusan sa Campo Crame na nagbabawal sa mga retiradong general na pumasok sa PNP camp. Hindi niya rin aniya alam kung saan ang galing ang impormasyon. Welcome aniya sa kampo ng PNP ang mga retiradong opisyal at general. Sinabi din ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Padilla na malayang makakalabas-masok sa kampo ng general ang mga retiradong opisyal. Sakali aniyang masita ang mga ito sa gate, ito ay standard operating procedure bilang bahagi lamang ng ipinatutupad na seguridad. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan.
Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpresentang dumalo sa unang command conference ng Armed Forces of the Philippines ngayong taon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, nakinig ang Pangulo sa bawat presentation ng bawat commander. Pagkatapos ay saka ito nagbigay ng gabay sa mga estratehiyang gagawin tungo sa pagnanais na isama ang cybersecurity sa tututukan ng AFP. He wanted to give his guidance to our commanders from the field. So kompleto, nandito lahat. Not only the commanders but also the joint staff are here and the commanders of the AFP-wide support units. Isang resolusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang inihain ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri kahapon, kaugnay ng layong magkaroon ng pagbabago o amendment sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Zubiri, sila ang mangunguna sa pagrepaso sa mga probisyong nasa ilalim nito. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na nag-usap sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong January 11. Kasama rin sina House Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos. Ipinaabot-an niya nito ang kanilang posisyon na malabo ang isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang saligang batas dahil mababaliwala ang kapangyarihan ng Senado. Dagdag pa ni Zubiri, ipinag-utos ng Pangulo na ang Senado ang manguna para sa panukalang pag-amyenda sa konstitusyon. And sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Kaugnay nito, isang resolusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang inihain ni Zubiri sa layong magkaroon ng pagbabago o amendment sa 1987 Constitution. Pero paglilinaw ni Zubiri, walang ibang babaguhin kundi ang nasa ilalim lamang ng economic provisions ng saligang batas, partikular ang public services, education at advertising provisions. To make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature. Ang resolusyong ito ay maaaring i-adapt ng House of Representatives. Paraan niya ito para maiwasan ang constitutional crisis sa pagitan ng dalawang kapulungan. Tatlo lang yung topic dito and napakasimple, napakalinaw. So, ito po ay gagawin natin para sa ganun we preserve the bicameralism of both the House of Representatives and the Senate. Okay. Appealing to the Speaker to do the same. And we're hoping that the Speaker does the same. Okay. So that a constitutional crisis can be averted. Sa pahayag naman ni House Speaker Martin Romualdez, sinabi nitong suportado niya ang inisyatibo ng Senado sa paghahain ng resolusyon para sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito ay tiyak na hakbang para amyendahan ang saligang batas, partikular na ang pagpapaluwag sa economic provisions nito na sa kasalukuyan ay nagbabawal sa direktang pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag gayon ni Senator Amy Marcos na hindi pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Amy na naniniwala ang presidente na maaring aksaya lamang sa oras o maaring makasagaba lamang ito sa administrasyon sa pagluta sa mga tunay na problema ng bansa. Ayon kay Senator Amy, abalang-abala ngayon ang presidente na tutukan ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Gayon din ang pagresolba sa tumataas na presyo ng bilihin at paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Muling nanindigan ang senadora na hindi ito ang tamang panahon para isulong ang charter change. Sa iba pang balita, patuloy na mararanasan ang malamig na temperatura sa ilang bahagi ng bansa
dahil sa pag-iral ng amihan o northeast monsoon. Ayon sa Pag-asa, maaari pa itong magtagal hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero. Base sa monitoring ng Pag-asa, nasa 13.2 degrees Celsius ang temperaturang naitala sa Baguio City kanina. Naitala rin ang mababang temperatura sa Basco, Batanes, Tuguegarao City, Tanay Rizal at iba pang mga lugar. Samantala, inaasahan din na patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang amihan sa malaking bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas kasama na ang Metro Manila. Habang apektado naman ng shear line ang eastern sections ng Mindanao, kaya makararanas din ito ng kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Pinadalhan na ng cease and desist order ng Baguio City Health Services Office ang 9 na establisimento sa lungsod matapos na magpositibo sa E. coli bacteria ang sample ng tubig na nakuha sa mga ito. Narito ang report ni Grace Flores. Hinihayag ni Pansamantalang pinatitigil ng Baguio City Local Government ang business operation ng 9 na establishmento sa lungsod. Ito ay matapos lumabas sa isinagawang pagsusuri na positibo sa E. coli bacteria ang water sample na nakuha sa mga ito. Kabilang sa mga inisyuhan ng cease and desist order ang 6 na water delivery services at 3 food establishments. Yung for the 3 establishments, palitan yung filter and don't use it muna for giving service water. But for those who are delivering the water and of course yung food establishment, we ask them to ongoing po yung pagbalik po ng ating mga ating SI with the BCPO to tell them to stop muna. Anyway, it's 24 hours. Opo, cease and desist order po. Mula sa 64 na water sample na sinuri ng City Health Services Office, 10 sa mga ito ang nagpositibo sa presensya ng fecal matter. Base sa mga pag-aaral, ang E. coli ay isang uri ng bakterya na maaaring makuha mula sa mga kontaminadong pagkain o inumin. Madalas itong nakukuha sa mga hilaw na gulay o hindi lutong karne o sa maruming tubig. Sinabi ni Dr. Celia Flor Brillantes na patuloy nilang sinusuri ang mga lugar kung saan nagmula ang mga water sample na positibo sa E. coli bacteria hanggang sa makita sa pagsusuri kung tuluyan ng nalinis ang mga ito. Ayon sa City Health Services, papayagan lamang na muling mag-operate ang mga establishment sa oras na ideklarang negatibo na ang mga ito sa contaminants. We will ask them we will get another samples again. Anyway, it's 24 hours naman po. So they stop one day, then we ask them we test their waters. Kung okay naman, then we see by my series within the day, mga siguro 5 samples ang kukunin nila at different times. The next day, meron na pong resulta. So just for the safety of the public, gagawin po natin ito. That is also the order of our mayor po. Hinihimok ngayon ng local health chief ang mga residente dito sa Baguio na pakuluan ang inuming tubig maging ang tubig sa pagluluto upang masiguro na ligtas itong gamitin. Batay sa huling report ng Baguio LGU, umabot na sa mahigit 3,000 mga individual ang naitalang naapektuhan ng sakit. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos na ideklara ang diarrhea outbreak sa Baguio City, hindi kaila na apektado nito ang takbo ng turismo at ekonomiya ng lungsod. Kaugnay nito, ipinamamadali na ni Mayor Benjamin Magalong ang investigasyon upang maresolba ang pinagmumula ng sakit bago pa magsimula ang pagdiriwang ng panagbanga sa susunod na buwan. Mula sa Baguio City, makibalita tayo muli kay Grace Flores, live. Grace, kumusta ang mga negosyante dyan sa Baguio City, lalo na ang mga street food vendors sa Burnham Park at Night Market?
Yes, Ella, simula nga noong maideklara ang gastroenteritis outbreak sa lungsod noong January 10, ay nagsimula na rin ang pagtumal ng benta ng mga maliliit na negosyante, pangunahin na dito sa pamosong Burnham Park at Night Market. Aminado si Mayor Magalong na may epekto ang naideklarang outbreak sa sektor ng turismo at ekonomiya dahil may mga turistang hindi itinuloy ang kanilang mga planong pagtungo sa City of Pines. Ang pinakamalaking mall na kinabibilangan ng 80 tenants kung saan naitala ang insidente ng gastroenteritis dumanas din ng pagbaba sa sales ang mga kainan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nasa 20% ang ibinaba ng kanilang sales sa mga kainan matapos itong maideklara ang gastroenteritis outbreak. Ang vendor na si RJ sa Burnham Park ramdam ang pagtumal ng kanyang benta. Matumal po ma'am dahil nga po dun sa sinasabi nilang yun. Yung outbreak na ganito ganyan dahil sa water. Yung syempre ma'am takot silang bumili kung saan-saan. Ang turistang sina Renz at Ken na mula Tagaytay naman ay dahil sa pangambang magkasakit ng gastroenteritis, nagdala na lang sila ng kanilang sariling tubig. Muntik ng araw silang hindi matuloy o mag-cancel ng trip to Baguio nang mabalitaan na may gastroenteritis outbreak sa lungsod. Well, actually, ang una naging hesitant kami, tutuloy kami sa trip namin. Pero sabi ko, magbaon na lang kami ng nag-prepare tubig. kami ahead of time. Ayun ang naging ano namin, prevention namin. Diba? Sarili kaming water. Maging ang mga dinadayong night market sa lungsod ay hindi rin ganun kadami ang mga turista na pumupunta at bumibili ng pagkain sa mga street foods sa lugar at sa takot na magkasakit ang mga ito. Samantala, sa sulat ng Hotel and Restaurant Association of Baguio sa mga hotel members nito, nagpaalala ang grupo sa pagpapatupad ng consistent at enhanced sanitation protocols, pag-obserba sa food safety and hygiene, monitoring ng kalusugan ng mga staff, at pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan. Dapat din daw ay ipaliwanag ng mga member ng hotel sa kanilang mga guests ang ilang protocol sa kanilang gagawin bilang pag-iingat sa sakit at dapat magtulungan ang mga hotel members para maiwasan ang naturang sakit. Ella, 2 linggo na lamang ay magsisimula na nga ang isang buwang pagdiriwang ng sikat na Baguio Flower Festival o panagbenga na dinudumog ng mga turista at mga residente, kaya sa tulong ng Epidemiology Bureau ng Department of Health ay binibilisan ng Emergency Health Team ang investigasyon sa acute gastroenteritis outbreak. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Nagbabala ngayon ang Bulacan Environment and Natural Resources o BENRO laban sa mga iligal na pumuputol at nagbebenta ng kahoy sa probinsya. Kamakailan lang ay nasabat ng mga pulis sa Bustos, Bulacan ang isang truck ng kahoy na ibebenta umano sa panaderia. Alamin natin ang detalye mula kay Nestor Torres live. Nestor, ano na yung hakbang na ginagawa ngayon ng provincial government sa Bulacan kontra dito sa illegal logging? Magandang tanghali. Ipinag-utos ng local government unit ng Bulacan at ng Philippine National Police na mag-deploy ng mga patrol personnel at maglagay ng ng checkpoint sa gabi, lalo na sa MacArthur Highway at sa mga kabayanan upang mahuli ang mga nagpupuslit ng mga illegal logging sa probinsya. Nagbabala ngayon ang provincial government at ang Bulacan Environment and Natural Resources sa Bulacan sa pagsulpot ng illegal logging sa probinsya. Nitong nakaraang linggo lang, nasabat ng mga pulis sa barangay Bunga Mayor sa bypass road ng Bulacan ng Bustos ang isang truck na naglalaman ng punong kahoy o troso na mula sa puno ng alateris at ipil-ipil. Napag-alaman na ang mga pinutol na troso ay galing sa bayan ng Balagtas at dadalhin sa isang panaderia sa Baliwag. Wala nila itong cutting permit at transport permit mula sa BENRO at LGUs. Ito po ay nagmula sa Barangay Santol, Balagtas at dadali naman po sa Barangay Sabang, Baliwag na gagamitin po bilang firewood sa isang local bakery.
Ito po ay kasalukuyang tinatansya pa po ng DNR kung magkano po ang halaga. Pero ito po ay isang truckload po ng talaksan na nakaload po sa isang mini-elf. Samantala, ang nasabing mga troso ay nasa pangalaga ngayon ng PNP sa Bustos at nakatakdang i-turn over ngayong linggo sa Department of Natural Resources and Department of Environment and Natural Resources o DNR para sa masusing investigasyon. Sasampahan naman ng kaso na illegal logging ang may-ari ng truck. At yan ang latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Problemado ngayon ang mga residente sa Apalit, Pampanga hinggil sa umunay ginagawang pagsusunog ng plastik ng isang subdivision doon na nakakaapekto na sa kalusugan ng mga nakatira malapit dito. Malapit doon. Mula sa Apalit, Pampanga, alamin natin ang detalye kay Leslie Widem live. Leslie, kailan pa ito problema ng mga residente dyan? At nakausap na ba ng mga otoridad yung pamunuan ng subdivision na sinasabing pinanggagalingan ng pagsusunog ng plastik? Problema ng mga residente yan dito sa Highview Hills Subdivision, Apalit, Pampanga. At may mga nilapitan na rin sila ng mga local government unit at hinihintay pa rin nila yung sagot regarding dito sa problema nga nila. Problemado ngayon ang mga residente dito sa Highview Hills Subdivision, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga dahil sa patuloy na pagsusunog sa isang bakanting lote na malapit dito sa subdivision. Ayon sa Homeowners Association ng Highview Hills, tuwing hapon ang ginagawang pagsusunog at kapag nalalanghap o naaamoy ng mga residente, nagdudulot ito ng pagkakasakit sa mga residente dito. Nagdudulot na rin ito ng anxiety at stress sa mga residente. Sa video makikita ang makakapal na usok mula sa sinunog ng mga basura mula sa isang bakanteng lote. Tumataas na rin ang bilang ng nagkakasakit gaya ng pagsumpong ng hika, allergic rhinitis, sipon at matagal na pagkakaroon ng ubo lalo na sa mga bata at matatanda at mayroon na ring nauospital dahil dito. Hiling ng mga residente na matigil ang pagsusunog ng basura dahil nagdudulot ito ng hindi magandang epekto sa mga kalusugan ng mga residente. Ayon sa datos ng HOA ay aabot na sa 600 ang residente dito at halos lahat ng mga ito ay apektado sa naturang problema. At yan muna ang balita mula dito sa Apalit, Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Leslie, linawin lang natin sa loob ba mismo ng subdivision yung pagsusunog ng plastic? Ella, wala ito sa loob ng subdivision. Ito ay nasa bakanting lote sa labas ng subdivision. Na ito nga yung narereklamo nila dahil isa itong private property na inilalapit ng mga residente dahil nagdudulot nga ito ng stress at pagkakasakit dito sa mga residente dito sa subdivision na malapit doon sa bakanting lote kung saan sinusunog yung mga basura. Ella. Okay. Maraming salamat. Leslie Widem. Pinangangambahan ngayon ng mga otoridad sa bayan ng Labo, Camarines Norte na posibleng magkaroon ng shortage sa supply ng karneng baboy dahil pa rin sa epekto ng African Swine Fever o ASF sa lugar. Mula sa Labo, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, gaano na ba karami yung na-depopulate na mga baboy dyan sa bayan ng Labo at bakit pinangangambahan na magkakaroon ng shortage sa supply ng karne? Yes, kulang sa 300 baboy ang isinailalim sa kaling sa bayan ng Labo dito sa Camarines Norte dahil pa rin yan sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Ang depopulation ay isinagawa sa 10 barangay sa nasabing bayan kung saan itinuturing ito na ground zero. Kabilang dito ang mga barangay ng Bakyad, Bagong Silang 1, Bulhaw, Bautista, Dagit, Pasalong, Inakutan, Condado, Talubatib at Tulay na Lupa. Dahil dito aminado ang mga otoridad sa bayan ng Labo na posibleng magkaroon ng kakulangan sa supply ng karneng baboy kung tatagal pa ang epekto ng ASF sa lugar. Sa ngayon kasi mahigpit na ipinagbabawal na ang pagpasok at pagpapalabas ng mga buhay na baboy sa naturang lugar. Kung tatagal pa po ito,
sigurado pong magkakaroon ng shortage. Kasi ito pong mga area na nagkaroon kami ng depopulation, nagkaroon ng positive, hindi pa po namin sila na-encourage na mag-alaga ng baboy. So doon lang makakapag-alaga ng baboy sa mga wala pang positive case. Kaugnay nito, Aga, bahagyan na din tumaas ang bentahan ng baboy ng karning baboy sa mga lugar kung saan umaabot na ito ng 160 to 180 pesos per kilo na dati ay 130 to 150 lamang. Wala pa naman namomonitor na presyo ng pagtaas ng karning baboy sa mga pangunahing pamilihan sa nasabing bayan. Samantala, Aga, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Labo upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong hog raiser. Batay sa datos ng Municipal Agriculture Office ng Labo LGU, as of January 2024, aabot na sa 244 na hog raiser sa bayan ng Labo ang naapektuhan ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Umabot na din sa 20 barangay ang apektado ng naturang sakit. Kamakailan, namahagi na ng cash aid assistance ang lokal na pamahalaan ng Labo sa mga apektadong hog raiser. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa Department of Agriculture upang mapabilis ang pagbibigay ng karagdagang ayuda sa mga apektadong magsasaka. Hinihikayat pa rin po namin silang mag-report para po magawa namin agad ng paraan at i-implement po, strict implementation po ng biosecurity. Huwag silang magpakain ng mga kaning baboy, disinfection. Aga, panawagan din ng lokal na pamahalaan ng Labo sa publiko na makipagkaisa sa mga ginagawang hakbang ng mga otoridad upang mapabilis ang pagsugpo sa naturang sakit sa mga apektadong lugar. Yan muna ang latest live mula rito sa Labo, Cam Norte. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Brian Baldaray. Patapos na ang ginagawang konstruksyon ng mga condominium building sa Bacolod City sa ilalim ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino program. Nakatakda itong i-turnover sa mga residente sa Bacolod City sa susunod na linggo. Mula sa Bacolod City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, nasa ilan ba ang benepisyaryo ng pabahay program dyan sa Bacolod City? Kapag natapos na itong buong housing village sa ilalim ng pabahay program, 2,000 pamilya sa lungsod ang maaaring maka-avail dito. Sa January 25, nakatakdang i-turnover na personal mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang mga condominium units sa Ascenso Village, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ito ay matapos inaprubahan na ng Department of Human Settlement and Urban Development ang license to sell sa mga beneficiary. Sa ngayon, patapos na ang konstruksyon ng 2 condominium buildings. Sa bawat building ay may 64 na units at 25 condominium buildings ang nakatakdang itatayo ng developer. Sa ilalim ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino program ng pamahalaan, maaaring maka-avail ng housing units ang mga residente. Kailangan miyembro sila ng Pag-ibig para maka-avail ng housing loan. May 5% interest subsidy na ilalagay ang DHSUD. Bawat unit ay payable o maaaring bayaran hanggang 30 taon o 2,500 hanggang 3,000 pesos ang monthly payment. Ang Ascenso Village ay mayroong garden park, clubhouse, swimming pool, basketball court at commercial building. Sa mga gustong mag-apply ng mga residente ng Bacolod City, pumunta lamang sa Bacolod Housing Authority Office sa Bacolod City Hall, mag-fill up ng housing application form at magsumite ng proof of income, certificate of employment at Pag-ibig. And muna ating balita mula rito sa Bacolod City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Sa gitna ng matinding lamig, nagsimula na ang US Republican presidential nomination race sa pamamagitan ng caucuses sa Iowa, USA. Unang major test ito kung may pag-asa ba si Nikki Haley o Ron DeSantis laban sa kontrobersyal na frontrunner ng partido na si Donald Trump. Nahaharap sa 4 na criminal cases si Trump mula sa
pagtatago umano ng mga sensitibong dokumento hanggang sa pagtangkang baliktarin ang pagkatalo nito sa eleksyon. Inaasahan na mga mananalo si Trump sa Midwestern states first in the nation contest. Samantala, sa kauna-unahan ding pagkakataon simula nang matalo sa 2020 election, humarap sa mga botante sa Iowa si Trump. Tinamaan ng isang ballistic missile ng Houthi rebels ang isang US-owned container ship sa baybayin ng Yemen. Kinumpirma ito ng Amerika sa isang pahayag. Wala namang naiulat na injuries o malaking pinsala ang vessel na Gibraltar Eagle batay sa United States Military Command for the Middle East o CENTCOM. Nagpapatuloy din ang pagbiyahe ng Marshall Islands flagged vessels sa Gulf of Aden. Mula pa November 2023 nang umpisahan ng Iranian-backed Houthis ang pag-atake sa mga sasakyang pandagat sa Red Sea bilang protesta sa gyera ng Israel kontra Hamas. Nanawagan ang United Nations at mga partner sa mga donor ng $4.2 billion na halaga ng suporta para sa komunidad na naapektuhan ng gera sa Ukraine at Ukrainian refugees ngayong 2024. Ayon kay UNAID Chief Martin Griffiths, ilang daang libong mga bata na naninirahan sa mga komunidad sa front lines ng gera ang nasisindak, nakakatroma at napagkaitan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Kaya dapat aniyang magawa ang lahat upang makapagdala ng kinakailangang humanitarian assistance sa Ukraine. Sa ulat ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, mahigit sa 14.6 million na mga tao o 49% ng populasyon ng Ukraine ang nangangailangan ng humanitarian assistance ngayong taon dahil sa pagkubkob ng Russia. We are asking donors for $3.1 billion in funding for 2024. We must stay the course for the people of Ukraine. Bagaman marami ng mga bago at magagaling na local acts ang umuusbong ngayon at gumagawa ng kanilang sariling pangalan sa musika, ayon sa musical icon na si Martin Rivera, malaking bagay ang pagkilala ng Wish 1075 sa mga OPM artist na nagsilbing haligi at pundasyon ng original Filipino music dahil nagtuturo ito sa mga bagong henerasyon na huwag kalimutan kung saan sila nagsimula kahit gaano man kataas ang maabot ng kanilang karera. Narito ang report ni Gladys Toabi. Welcome to the 9th Wish Music Awards! OPM has not sounded better. For me, OPM is so alive and it's in its blooming. OPM is indeed alive. Matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 9th Wish Music Awards noong linggo sa The Big Dome, muling itinanyag at pinatunayan ng Wish 1075 na buhay ang musikang Pilipino. Sayong sayaw, bakit ikaw? Kinilala sa awards night ang mga OPM artists na nagpamalas ng pambihirang galing sa 19 na kategorya mula sa iba't ibang genre. Maliban dito, mayroon ding special awards na iginawad sa mga piling individual na nagkaroon ng impluwensya at nakapagbigay tulong lalo na sa music industry. Ang Philippine Concert King na si Martin Rivera ay itinanghal bilang KDR Icon of Musical Excellence dahil sa kanyang timeless classics na nagsilbing inspirasyon sa marami. Aniya,
Kaya ang maalala lamang sila sa industriya ay isa ng malaking karangalan. Lalo pa ang kilalanin siyang musical icon. Thank you so much, not just for me, but for all those that you blessed this award with, this recognition of our hard work, of our dedication, but more importantly, for teaching the younger kids, those who will take our place, teaching them how to remember where we all came from. That's the most important lesson. That's the one thing that the kids forget about. Once they're famous, once you shower them with prizes, they forget about where they came from. Hanga ang Concert King sa konsepto ng Wish 1075 na naglalayong maipakilala ang talentong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil hindi lahat ay ganun na lang ang pagmamahal at pagmamalasakit sa OPM. At pinuri din ito ang inisyatibo ng istasyon na muling gamitin at buhayin ang radio sa panahon ngayon. Be my lady, just forget the past, it's time to mend your broken heart. Ilang pieces of advice naman ang ibinahagi ni Mr. Martin sa mga local act. I think the secret to being timeless is don't wear a watch. Don't tell the time. Don't ask the time. Enjoy the moment. Every young singer composer that comes to me with that same question, I say enjoy the moment. Don't make your passion your work, and you'll see time fly. For as long as you're not in it for the fame, for as long as you're not in it for your ego, and you're in it to make a difference, if you can write songs that can change a world, that can change a heart, then you're on the right track. Next thing you know it, you change the world with one song. Habang patuloy na ipinapamalas at ibinabahagi ng mga local artist ang kanilang musika, patuloy namang magsisikap ang Wish 1075 para suportahan ang OPM sa pamamagitan ng paggamit ng mga resources para palakasin at iparinig ang kanilang boses sa mga wisher. Higit sa lahat, patuloy na magsisikap ang FM station para makapaghatid ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan ng musika at kawang-gawa. We at Wish acknowledge how you pour your heart into the musical creations you offer to the world. Apart from talent and dedication, it takes courage to share a piece of yourself with others. Maraming salamat po sa musika na inyong ibinibigay sa amin. In our own way, we want to spread hope and optimism through music and of course, through the gift of charity. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 25 na nagsasabi, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silong, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.